Nag-usap na tayo tungkol dito, Calvin. Magpo-file tayo ng bankruptcy para tuluyan na maputol ang ugnayan mo sa mga Torres. Bakit nagbabago na naman ang isip mo? Kanina lang ay malamig pang ulo ng mama ni Calvin habang umiinom ng mainit na kape. Pahapyaw pa lang niya nasabi sa papa niya ang plano niyang ipagpapatuloy ang Ortega Shipping Line. Pero kaagad na sumabat ang ina. It's not that easy to close a big company, mama. Mawawalan tayo ng kredibilidad sa mga business partners natin pati na sa mga suppliers na nagtiwala sa atin. No, Calvin. Don't worry about us. Sumagot ng papa niya. Alam ng mga negosyanteng matagal na sa industriya ang ganyang kalakaran at bubuksan pa rin naman natin ang shipping line sa ibang pangalan nga lamang. Magpapasok tayo ng bagong investors at ang aalisin lang natin ang mga Torres. And do you think they wouldn't find out? I don't care if they find out or not. Madiin pang dagdag ng papa niya. O kung ayaw mo talagang isarang kumpanya dahil magsisimula na naman tayo sa umpisa. Sige, I will buy their shares at current value. Kausapin mo na si Mrs. Torres na makukuha pa rin nilang investment na iniwan ni Romeo noon. Plus, its dividends. Malaki na yon at hindi nila yun mauubos kung alam lang nilang gamitin ng maayos. No. Kailangan mo talagang isarang kumpanya. Tumayo pang mama niya at tumabi sa kinaupuan niya. Pagkatapos ay ipapaanal mong kasal ninyo ni Sarina, hindi ba? Mananatili muna sa amin ang shares mo doon kapag hindi na makihati ang babaeng yon sa assets mo. Pati anak niya ipinangalan mo pa kasi sayo. Kahit sang anggulo, hindi ni Calvin mabigyan ng katuwiran kung bakit kailangan manatili ng mga Torres sa buhay niya. Particularly, Sabina. Gusto talaga ng mga magulang na ipasara niya ang kumpanya dahil nakumbinsi siya noong isang gabi lang na kailangan niya na talagang kumawala sa mga Torres. Laging isinisisi ng mga to kay Sarinang kamalasan nangyayari sa buhay niya. Una ay ang pagkasira ng pinapangarap ng pamilya. Ang pangalawa ay tuloy ang pagsadsad ng shipping line pababa sa merkado. Dumagdag pa sa galit ng mga ito ang pagkasunog ng isang barko na wala man lang silang nakuha sa insurance company dahil hindi nabayaran ni Sarina noong ito ang nag-asikaso. Your mother is right. Mahinahong sabi ng papa niya. Annul your marriage with Sarina so you can move on. Pero dapat wala siyang makuhang malaki sa'yo kaya kailangan mo nang i-file ang bankruptcy ng kumpanya. Si attorney nang bahala sa lahat. Pero hindi naman kaagad isasara, hindi ba? No, we still need to show negative income on the following months that the company couldn't pay its debt anymore. May problema ba kung bakit nagbagong isip mo? Matagal-tagal na rin si Calvin na kinukumbinsi ng mama at papa niya na isara ang kumpanya at nakumbinsi siya nung isang gabi lang. Dahil yan sa sobrang galit niya kay Sarina, hindi birong halagang investment ng mama at kapatid niya na nasunog lang. Idagdag pang pagkaantala ng opening ng bubuksang negosyo dahil kailangan na namang maghintay ng bagong shipment. Wala na rin siyang maikatwiran sa mama niya kung bakit kailangan pa niyang manatiling kasal kay Sarina. Napuno na rin naman siya, wala na rin namang saysay na pahirapan niya si Sarina dahil karma nang naniningil ngayon sa asawa niya. Hindi naman niya hiniling na may madamay na bata. Kaya siguro kahit nagalit siya, hindi niya rin matiis na hindi magbigay ng pera. Pero may kapalit ang pagtulong na yon. Hindi pwedeng sumama o kahit makipagkita si Sarina sa lalaking yon kung hindi ipapakulong niya itong talaga. Hindi niya ito gustong bigyan ng kasiyahan noon na makamit ang kalayaan. Kredibilidad ko bilang CEO ng kumpanyang nakasalalay dito. Responsibilidad ko na palaguin yung sa abot ng aking makakaya, papa. Nakahanap si Calvin ng magandang katwiran sa ama. Alam niyo ba kung gaano kabigat sa akin na sa panahon ko tuluyang bumagsak ang shipping line? I was young. I was full of hopes and aspirations. Dapat nga marami akong idea at marami akong makabagong pamamaraan. Bakit ang iba nagtatagumpay pero ako hindi? Don't think about it that way, son. No, papa. This is my pride. At nakikita ko na may pag-asa pa para mapalagong kumpanya. I want to give it another try. Calvin, tigilan mo ng kabaliwan mo sa mga Torres. Sarina cheated on you many times and you should move on. Pagalit na wika ng mama niya. This isn't about her, mama. It isn't? Really? Subukan mong wag isarang kumpanya sa loob ng 3 buwan, Calvin. Ako mismo magpo-pull out ng shares ko at bahala ka nang magpakaloko doon. Bumalik ka na rin sa kondo niyo ng asawa mo. Dahil hindi ko na gustong makita pa dito. Kung gusto mong makausap ang papa mo, sa labas kayo magkita. Napailing na rin ang papa niya kahit na si Calvin nagsalita. Alam niyang pumapanig ito sa mama niya dahil tumayo na rin ito sumunod sa ina palabas sa komedor. Naiwan siyang mabigat ang dibdib dahil nabigo siyang makuha ang suporta ng mga magulang. Hindi ni Calvin alam kung ano isasagot niya kay Sabina bukas.
Maaga si Calvin sa opisina kinabukasan. 6:00 nang bumaba siya sa komedor para magpaalam sa mga magulang. Pero walang mga ito doon. Alam niyang galit pa rin ang mama niya. At dahil nakasuportang papa niya sa mama niya, nagpasya na rin itong hindi bumaba sa komedor. Sa ganoong pagkakataon ay hanga si Calvin sa mga magulang. Kung nakahanap sana siya ng matinong asawa, ganoong suporta din ang kailangan niya kapag may ganon siyang problema. Pagdating sa opisina ay naroon na daw si Sabina. Mas maaga pa pala itong dumating kaysa sa kanya. Ni minsan hindi pumasok ng ganon kaaga ni Sarina maliban na lang kung kakalad ka rin lang niya papasok sa opisina dahil may emergency meeting sila. Nagpa-order siya ng kape sa isang sikat na coffee shop. Hindi na rin siya nakipagkape kanina sa bahay ng mama niya. Tamang-tama dahil pupuntahan niya si Sabina sa opisina nito. Dadali niya na rin ang kape. 15 minutos ay dumating ng in-order niya. Hindi ni Calvin alam kung bakit kailangan pa niyang kabahan, gayong bukod sa empleyado niyang dalaga, ito ang may atraso sa kanya. Kumatok na muna siya bago binuksan ang pinto. Nagkagulatan pa sila dahil palabas din pala ito sa pinto kaya't nawalan ito ng balanse. Huli na para iiwas ang kapeng dala niya. Tumapon yon sa dibdib nito na napamura to ng malakas. Oh, nakatingin to sa hinaharap na natapunan ng kape. Kagad naman niyang nilapat ang kamay doon at baka maibsan ng konti ang paso na maramdaman ni Sabina. I'm so sorry. I'm so sorry. Mabilis nitong hinubad ang damit para hindi dumikit sa balat nito. Naka-tube top naman ito kaya siguro komportable pa rin itong humarap sa kanya. Pero dahil nakalantad ang puso nito at cleavage, si Calvin ang hindi naging komportable sa ganong sitwasyon. I need a shirt. Kukuha lang ako sa kabila. Mabilis si Calvin na umalis at bumalik sa opisina niya. Kumuha siya ng pinakamasikip ng t-shirt at dinala kay Sabina. Pinupunasan pa rin itong dibdib na namumula ng dahil sa paso. Does it hurt? Hindi ni Calvin napigilan ang sarili. Napaglandasin ng kamay doon pero pakiramdam niya siya yatang napapaso ngayon. At ang mata niya nakatanaw sa puso at sa malit na bewang ni Sabina. Naka-low waist jeans pa naman ito kaya't kaakit-akit lalo sa paningin ng kahit na sinong lalaki. I'm fine. Kinuha ni Sabina ang t-shirt niya sa kamay saka mabilis sa isinuot. Ngayon niya lang nakita ang naka-casual attire lang. Slim jeans. Fits perfect on you. Pagbibigay ni Calvin ng papuri, bagamat formal ang pagkakasabi niya. Mahirap kasing sumakay kapag naka-business attire ako, lalo na kapag rush hour sa hapon. We can give you a transport allowance. Kailangan magtipid ng kumpanya, Calvin. Huwag mo nang alalahanin ng pagpasok at pag-uwi ko sa kondo. Ibinalik ko Sabina sa isip niyang maliit na pagtatalo nila ng mga magulang niya kagabi. Sa ikinikilos sa Sabina umaasa itong hindi may pasasara ang kumpanya. Sayang ang oras mo sa paghihintay sa kalsada. Kung pwede ka namang sumakay sa taxi, mamili ka. Sasakay ka sa taxi o ipapahatid kita kay Mang Landoy. Wala. Kung gusto mo ako susunod maghahatid sa'yo. Ganun din yon. Ipapasa mo pa din sa expense ng kumpanya ang gastos. I won't. Would that be fair? Hindi na kailangan. Marami kang trabaho at hindi ko rin alam kung kailan ako pwedeng pumasok ng maaga o kailan hindi. Bakit nga pala pumapasok ka dito? Naalala ni Sabina na itanong. Lumakad itong patungo sa mesa nito kaya't sandali ni Calvin na pinagmasdan ng pangupo nito at hubog ng katawan. Bakit napakaaga mo ngayon? Maaga kasi akong uuwi. Dadaan ako kina mama. Dadaan ka sa inyo? Gusto ko rin silang madalaw mamaya. Pagdadahilan ni Calvin para sumama dito. No, hindi ako pwedeng sumabay sa'yo. Why? I'm with someone else. Ipapakilala ko si Dennis kay mama. Nautal ni Sabina na sagot, naningkit ang mga mata ni Calvin sa inis. Your friend? With benefits? Nagpakawala si Calvin ng sarkastikong salita. Nakaramdam siya kagad ng selos at init ng ulo. My friend, yes. Pero may pupuntahan muna kami bago kami dumaan sa bahay at balak mo magpagamit sa akin habang nagpapagamit ka din sa ibang lalaki? Wala kaming relasyon ni Dennis. Yeah, right. Katulad na sinabi ni Sarina na wala siyang lalaki pero hayan at nagkaanak siya sa iba. Forget about the agreement. Ano? Lumakad si Sabina palapit sa kanya pero lumakad din si Calvin palabas sa pinto. Ang usapan natin make love lang ang ibibigay ko. Bakit nagdademand ka ngayon ng exclusive rights mo sa akin? Let me remind you that you are a married man, Calvin. And let me remind you that I don't want to engage myself anymore to a cheating woman like I did to your sister. Magkambal nga kayo. Wala kayong pinagkaiba. I am not cheating with anyone if that's what you want to know, Calvin. Sinabi ko na kaibigan ko lang si Dennis, hindi ba? Pag-iisipan ko muna kung itutuloy kong kasunduan natin. Go back to your work. We will have a meeting after lunch.
Pabagsak ni Calvin na isinarang pinto ng opisina nito at bumalik siya sa opisina niya. Ibinagsak niyang sarili sa upuan habang kinakalma ang sarili. Bakit ba siya nagalit ng ganoon? Malinaw na one night stand lang naman ang usapan nila ni Sabina. Pero ayaw kumalma ng mainit na dugo sa ulo niya sa kaisipang may ibang lalaking pinaglalaanan ng atensyon si Sabina. Tingnan natin kung hindi mo iwanan yung lalaki mo, Sabina Torres. Aniya sa sarili habang nasa balintataw ang kaninang suot itong tube top at slim jeans. Hindi na siya pwedeng lamangan ni Sabina ngayon. Siya nang may hawak ng alas niya. Nanggigigil si Ini si Sabina matapos siyang iwanan ni Calvin. Hinawakan niyang dibdib na napasok kanina. Pero mas iniinda niyang huling itong sinabi na umaatas na ito sa kasunduan nila dahil lang nalaman nito na may kasama siyang ibang lalaki. Naiinis siyang dahil pinaglalaroan ni Calvin ang damdamin niya. Makikipagkasundo sa kanya tapos babawiin din kung kailan ito magustuhan. Muli si Sabina na bumalik sa trabaho. Naka-t-shirt lang siya ngayon dahil natapunan ng mainit na kape ang blouse niya. Hindi siya nagdalawang isip na magtanggal ng pang-itaas sa damit dahil napaso siyang talaga. Wala na siyang pakialam kung mukha siyang nakahubad sa harap ni Calvin kanina. Ang kailangan niyang pag-isipan ngayon ay kung paano mapapaamo si Calvin. Hindi pwedeng basta na lang itong umatras sa pinag-usapan nila. Nasa kalahati pa lang si Sabina ng araw nang tumawag si Sarina. Nagkaroon ng emergency si JD na kailangang isalang kaagad sa operasyon. Ayon sa mga doktor, sa ngayon ay may ginagawa na lang ng mga test sa bata bago ito ipasok sa operating room. Ibig sabihin ay mas mangangailangan ito ng pera. Bagamat may ipon naman daw ito kahit paano, ang hinihingi lang sa kanya ngayon ay ang dasal. Panay ang iyak ni Sarina sa kabilang linya dahil sa pag-aalala sa anak na isasalang sa operasyon. May isa pa akong pakiusap, Sabina. Sure, anything that I could help. Sarina, ikaw na munang bahala kay Patricia. Hindi ko siya magawang maalagaan ngayon dahil mas kailangan ako ni JD. Hindi ni Sabina maiwasang maawa sa kalagayan ng kakambal. Naiinis man siya kay Sarina noon, ngayon ay naintindihan niya na ang kalagayan nito. Palabas na anyo lamang nito ang matapang. Pero noon pa man ay mapagmahal na ito sa magulang nila kahit na matigas ang ulo nitong madalas. At ngayon ay nakapaka, mabuti itong magulang sa mga anak sa kabila ng wala itong maayos na katuwang sa buhay. Huwag kang mag-alala kay Patricia. Maayos naman ang kalagayan ng anak mo sa bahay ni Mama. Pero hinahanap ako palagi ng batang yon. Kahit noon pa, masakit sa akin na iwanan siya. Wala lang ako magawa dahil hindi ako pinayagan ni Calvin kahit nandalawin siya. Si Calvin na naglayo sa inyong dalawang magina. Hindi niya gustong isama ko si Patricia dahil gusto niyang kuhanin ang loob ng anak ko. Siguradong hinahanap na ako ni Patricia. Kapag nakita ko ng batang yon, hindi pwedeng hindi yung sumama. Miss na miss ko na siya. Miss na miss ko na ang anak ko pang anak. Asikasuhin mo muna si JD ngayon. Ako na munang bahala kay Patricia. Kung may kailangan ka pang iba, tumawag ka lang sa akin. Salamat, Sabina. Mabuti na lang talaga at nandyan ka na ulit. Nang matapos si Sabina makipag-usap kay Sarina, nakatulala lang siya habang iniisip kung paano iuwi si Jay sa bahay ng mama niya. Mamaya nila balak na dalhin ni Dennis ang anak niya para ipakilala na muna. Pero dahil may balak yatang sumabay na naman si Calvin ay kailangan niyang iantala ang isang araw ang plano. Bumalik siya sa trabaho para lutasin ang isa pa niyang problema. Hinahalukay niya mga dating kliyente ng shipping line para pag-aralan kung bakit lumipat ng kumpanya ang mga ito. Napakabuti sa kanya na pagtrabaho sa Canada sa iba't ibang kumpanya dahil magagamit niyang ilang natutunan doon. Alas 3 ng hapon nang magpunta si Sabina sa opisina ni Calvin. Tulad niya tambak din ng kung ano-anong folders ang mesa nito. Yes, binitawan ni Calvin ang ballpen sa kasinandalang likod sa upuan. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi ba talaga pwedeng iuwi ang trabaho? Marami akong gustong pag-aralan sa mga dating accounts. Perfect, yun din ang inaasikaso ko sa ngayon. Dapat itatawagin kita pero sinabi mo may lakad kayo ng boyfriend mo. Hindi ko boyfriend si Dennis. Aalis din siya sa susunod na linggo kaya't iuwi ko ng mga gamit ko sa bahay ni Mama. Mamaya, kaibigan namin siya ni Realing sa Canada. Isinali niya ng isa pang kaibigan para ipaalam kay Calvin na hindi naman silang dalawa lang sa kondo. Pwede kong ipahakot ang mga gamit mo sa bahay ng lalaking yun ngayon sa driver. Hindi mo na kailangang umuwi ng maaga para makatapos tayo ng mas maraming trabaho. Gusto ko rin sanang makita si Patricia. Hindi ko pa siya nadadalaw ulit. Pagdadahilan ni Sabina. Bukas na lang ako mag-overtime kung pwede. Okay then, go home now and transfer all your luggage to your mother's house. Pag alis na kaibigan mong yun, saka natin pag-usapan ang kasunduan natin.
Yun ay kung gusto ko pang makipagkasundo sa'yo. Hindi pwedeng ganyan, Calvin. Anong hindi pwedeng ganyan? Casual ni Calvin na tanong kahit na tumaas ang boses niya. Hindi pwedeng kung kailan mo gustong babawiin mo. I need an assurance. Assurance? Paano nanghihingi ka ng assurance kaya ikaw mismo hindi mo masiguro sa akin na wala kang ibang lalaki? Kahit sa club ako manghila ng babae, hindi ko gugustuhin kumuha ng ginalaw na ng kung sino-sino. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala ko naging boyfriend? How would I know? Importante ba yun? You only need make love. Excuse me, Miss Torres. Tumayo ito at nagtungo sa likod niya. Sandali siyang hindi nakakilos dahil inilapit itong mukha sa balikat niya. You don't know me well, do you? Kaya nagawa niyang bilugin ni Sarina ang ulo ko noon. Just go straight to the point. Hindi ako katulad ng lalaking iniisip mo. I might only make love, but I am a selfish lover. Ano ngang gusto mo? Nainis sa Sabina ng tanong. Be my mistress. Ano? Gusto ko lang masiguro na hindi ka lilipat ng ibang lalaki. Sawa na ako sa katulad ng kapatid mo na iniiputan ako lagi sa ulo. Kapag pumayag ka, ililipat ko sa pangalan mong 20 million para masiguro mo na hindi na magagalaw pa. Kahit na magsarang kumpanya, you will still receive 100,000 allowance for Sarina and your mother. 100,000 for your personal expenses, a car and a brand new house. How about that? Marami sasabihin na umiling kung nagawa ni Calvin na ilayo kay Sarinang anak na si Patricia. Sigurado siyang kukunin din ni Calvin si Jace kapag nabunyag na may anak sila. You are my sister husband, Calvin. Pinagamit mo na sa akin ang sarili mo ng 2 beses. Ngayon mo pa naisip yan? Isang sarkastikong ngiti ang pinakawala ni Calvin. Iba naman yun noon. Lasing din ako. E di maglasingan tayo para pumayag ka ulit. Sandali nga. Hindi ni Sabina na ituloy ang sasabihin dahil naangkin ni Calvin ang mga labi niya. Wala si Sabina nagawa kundi kumapit sa braso nito dahil mawawalan siya ng panimbang. Gayunpaman, tinapos niyang kaagad ang halik. Wala pa kang karapatang hagkan ako dahil wala ka pang binibigyan na kasiguraduhan sa akin na poproteksyonan mong pera namin sa kumpanya. Kaya ako nga binagong offer sa'yo. Ano to naman na mangyari? Mababawin yung pera ng papa mo at magagamit niyo sa ibang bagay. Mabait pa nga ako sa lagay na yan kung ang papa at mama ang masusunod tunaw ng 20 milyon nyo. Hindi nga ako pwedeng ibahay. Doon ako kina mama nakatira. Malalaman mo naman kung napapasok ako na lalaki doon. Pose. Ibig sabihin pwede ako matulog doon kapag ginusto ko. Isang matamis na ngitang pinakawala ni Calvin na kaagad ni Sabina na inirapan. No, isang oras lang. Short time, lumakas ang tawang pinipigilan nito kanina pa. Anong palagay mo sa akin, construction worker? Sa ibang araw na nga tayo mag-usap kapag naayos na natin ang presentation sa papa mo. Uwi na ako. May kailangan ka pa ba? Ang katawan mo. But other than that, Lindsay and other employees can provide what I need. Pwede ka na umuwi. Bumalik na ito sa upuan pero humirit pa si Sabina ng isang pangiinis. Bakit nga ba hindi ka nag-aalok ng ganyan sa iba mong sekretarya? Kung make love lang ang hanap mo. They don't look like Sarina. You do. Para si Sabina sinaksak sa dibdib sa lantaran ni Calvin na sagot. Pakiramdam pa nga niya gusto niyang umiyak. Napaatras na lang siya, tuloy-tuloy na lumbas ang opisina nito at kinuha ang gamit sa silid niya. 20 million. Ganito pala kasakit ang kapalit ng ganong kalaking halaga na ipinaglalaban niya para sa pamilya niya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.